Wa barakatuh. Madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. The Office of the Vice President would like to express our deepest gratitude to all the lawyers, doctors, and other professionals who are helping the personnel affected by the ongoing crisis in the office. The legal documents are now with the lawyers, and the patients are under the expert care of healthcare personnel. All these back office support shall allow me and other personnel to focus on the OVP Thanksgiving, year-end activities, office utilization review, and the calendar year 2025 planning. We assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources, we shall stand tall, strong, and resilient in our service. Palakpakan muna natin to si VP, ibang klase talaga, no? Kaya ho mahal na mahal itong si VP Sara. Di ba tinanggalan ng budget na hindi lang ho kalahati. Sobra sa kalahati. Ang request ho nila may 2 billion para sa Office of the Vice President. At mga proyekto ho nila, yung mag-negosyo taday, lahat ho ng programa ng Office of the Vice President. Dahil alam ho nila na hindi ko kurakutin ni VP Sara yung mga pera na yun. Babalik ho sa sambayan ng Pilipino, sa mga lumalapit sa tanggapan ng OVP. Tinanggal ho ng mga walang ya dyan sa House of Representative. Ganon ho sila katakot dito kay Vice President Sara Duterte. Tuloy! To the Filipino people, we will not break. Shukran. Palakpakan ho muna natin itong si VP. Yun ang pinaka-latest na statement ng ating pinakamamahal na Ate Sara. No? Ito ho mga kababayan, no? Dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan naman ho natin itong sagutan nitong si Ombudsman Martires at itong si DOJ Undersecretary Andres. Pakinggan ho natin, galing ho kay kay Showbiz Fanatics, no? Makibalita ho tayo. Actually, kaninang umaga pa ho to, nadaanan na ho natin, pero ngayon pa lang ho natin napapasadahan. Game! Kapag hindi ninyo tinigil ang mga panggigipit kay VP Sara, ako na ang makakalaban ninyo. Sa unang pagkakataon, nagsalita na ang ombudsman na si Samuel Martires sa lahat ng mga tila ginagawang panggigipit kay Vice President Sara Duterte at di umunay patong-patong raw na kaso na isasampa sa Vice President na kung siya ay muling tangkaing ipapapatay, ipasusunod raw nito sina President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta at House Speaker Martin Romualdez. Ito ay kasunod ng naging pahayag ng Department of Justice Undersecretary na si Jessie Andres. Umani ng samot sa reaksyon ang naging pahayag ng Ombudsman na Samuel Martires kung saan sinabi nitong wala silang nakikitang mali na sinabi ni VP Sara at ang kanyang mga aksyon ay tila wala rin daw nilabag na kahit anong batas sa bansa. Kahit kailan raw, hindi magiging kasalanan ang pagganti mula sa hukay dahil nilinaw naman raw ng Vice Presidente na kapag siya ay ipinapatay, mangyayaring isusunod di umano sina President Bongbong Marcos, Liza Araneta at Martin Romualdez sa ganito. Wala, kahit na nakinig din ho tayo dun sa talakayan ng mga ng mga abogado, hindi daw ho yun, walang linabag itong si VP Sara sa kanyang mga litanya niya na yon. Kumbaga yan talaga, lahat na lang, sa bagay, kahit ano naman hong lumabas sa bibig nitong si Vice President Sara Duterte, talaga hong ginagamit laban sa kanya. Mantakan nyo yun, wala siyang sinabing assassin, wala siyang sinabi na ipapagurgur, di ba? Conditional ho yung sinasabi ni VP. Kung wala namang mangyayari sa akin, wala kayong dapat ikatakot. Ngayon, kung gugurgurin nyo ko, magtago na kayo sa mga saya ng mga magulang. Ito raw pananalita, walang nilabag na kahit anumang kaso ang Vice Presidente sa kanyang naging remarks. Dagdag pa ng Ombudsman, manahimik raw ang Undersecretary na si Jessie Andres dahil sa lahat ng kanyang pinagsasasabi, kayang-kaya raw take over ng Ombudsman ang anumang reklamong isinampa sa Vice Presidente. Ngunit ayon mismo sa ilang mga law expert, malinaw na political harassment ang ginagawa sa Vice President dahil alam nilang ito ang isang dati ho siguro sa GMA7 itong si Showbiz Fanatics. Ibang klase kumamada ng balita. Malaking tinik sa kanilang ambisyong manatili sa pwesto. Panoorin ang full video kung saan
umani ng samot-saring reaksyon ang naging pahayag ng Ombudsman na si Samuel Martires, kung saan sinabi nitong walang magagawa ang Department of Justice, ang House of Representatives, maging ang NBI kapag siya na ang nagpatigil ng mga investigasyon sa di umanay reklamong isasampa kay Vice President Sara Duterte. Narito't panoorin ang full video. And the Ombudsman also has authority to do its duty, to discipline, and to take necessary measures to deliver on its mandate as the investigator of all government, high-ranking government officials. So it is within the authority of the Ombudsman to act on this matter as well. I would advise Yusek Andres to shut up, to stop talking about the case, because one of the powers of the Ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Ayan mga... You shut up. Yusek Andres, alam mo, huwag ka sumausaw dito. Masyadong Royal Rumble tong pinasukan mong usapin. Wag kang kundi mo rin naman kayang maging thumbnail at maging mayat-maya ikaw pinag-uusapan sa social media. Naku, meron ka bang mauutusan na nasa baba mo? Undersecretary, yung mauutusan mo, yung undersecretary na lang. Huwag mong isusubo yung sarili mo dito sa mga ganitong klaseng usapin. Dahil naku, pagpepiestahan mo kayo sa social. Hindi mga trolls yung mga totoong taong taga-suporta ni BP, yung mga gumagastos para magpakita ng pagsuporta dito kay Vice President Sara Duterte. Pag nagkataon yari ka dito kay Ombudsman Martires. Kababayan, nagsalita rin ang ating Ombudsman. Sir Martires, maraming salamat po sa iyong komento, sir. At sa mga hindi po nakakaalam sa mga nangyayari ngayon, ang Ombudsman po ay nagkomento na. Sinabi mismo ng Ombudsman natin na wala silang nakikita na dapat imbestigahan ang Vice Presidente. At pinaalalahanan niya din yung retired justice na head ngayon ng NBI or National Bureau of Investigation to please shut up. At eto pa, sinabi din ng ating Ombudsman na pwede din nilang ipatigil ang nangyayaring investigasyon dyan sa Kamara. Kaya ngayon ang nakikita ng Ombudsman, wala namang dapat imbestigahan at dapat ikaso sa Vice Presidente. Kaya nilang i-take over ang isang kaso as long as it is... Pero yung sa yung sa yung sa House of Representatives, kung gusto nilang magsagawa ng investigasyon, wala naman makakakontra sa kanila doon. Kumbaga doon sa bahay nila na yon, meron talaga silang kapangyarihan na kung sino man ang gusto nilang talakayin, gisayin, durugin, pwede nilang gawin 24/7 related sa trabaho ng Vice Presidente. Grabe mga kababayan, no? Ngayon natututo tayo. Ganun pala makapangyarihan ng ating Ombudsman. Isa pa lang. Ibang klase talaga tong show. Palakpakan muna natin ito si showbiz pa natin, si Kaka Proa. Ala natin, hindi lahat nababayaran ng pera. Mukhang wala na nga raw magagawa ang House of Representatives maging ang National Bureau of Investigation sa naging pahayag ng Ombudsman na si Samuel Martires nang panindigan nitong wala silang nakikitang mali sa sinabi ni Vice President Sara Duterte patungkol sa kanyang naging babala kina President Bongbong Marcos, First Lady Liza at Martin Romualdez na kung siya ay ipapapatay, ipasusunod niya raw ang tatlong pinaka-pinag-iinitan siya maging ang kanyang mga kasamahan at pamilya. Sa naging pahayag ng Undersecretary ng DOJ, tila sinabi nilang dapat raw mangialam ang Ombudsman o disiplinahin nila ang mga naging aksyon ng Vice Presidente. Ngunit tahas ang sinabi ng Ombudsman na Samuel Martires na manahimik raw ang Undersecretary na si Jesse Andres dahil wala raw siyang alam sa mga jurisdiksyon at kayang gawin ng Ombudsman. Ayon kay Martires, may kakayanan ng Ombudsman na kunin ang lahat ng mga kasong isinampa sa Vice President at sila mismo mag-imbestiga. Kasama rito ang ginagawa ng Quadcom ng House of Representatives sa di umunay alleged na confidential fund misuse na nangyari sa Office of the Vice President maging sa Department of Education. Kaya rin kunin ng Ombudsman ang di umunay investigasyon na ginagawa ng National Bureau of Investigation nang tila pagbantaan raw ng pise ang buhay ni Martin Romualdez, First Lady Liza at ng Pangulong si Bongbong Marcos.
Ngunit Grabe, pinanindigan ng ombudsman Ibang klase ho pala yung ombudsman, no? Napaka makapangyarihan ho pala ng ano na yan, ng ahensya ng pamahalaan na yan. Pagka napagdesisyonan nila na silang aareglo, silang tatrabaho, wala ho palang magagawa itong mga ibang ahensya ng pamahalaan. Ganun ho pala makapangyarihan yung ombudsman na yan. Ibang klase. na si Samuel Martirez na wala silang nakikitang mali sa pahayag ng Vice Presidente. Lalo't ang kanya naging statement ay galing sa isang pahayag kung saan sinabi nitong minsan ang pinagtangkaan ang kanyang buhay ng mismo security personnel na galing mismo sa Office of the President. Ayon sa full report na inilabas ng GMA Integrated News sa kanilang official website, Ombudsman can take over investigation ng VP Sara, says Martirez. Ombudsman Samuel Martirez said that his office could take over the investigations by the National Bureau of Investigation and a committee of the House of Representatives on Vice President Sara Duterte if it determined it already had jurisdiction. Martirez thus said after Justice Undersecretary Jesse Andres remarked that the Ombudsman had the authority to discipline and investigate government threats were made in the course of her duties as Vice President. He added, if not, that will be personal and we have no jurisdiction over this thing. Martyrs said that the Ombudsman could take over any government investigation at any time, referring to the Republic Act 6770 or the Ombudsman Act of 1989. Section 15 of the law provided that in the exercise of this primary jurisdiction, it may take over at any stage from any investigatory agency of government the investigation of such cases. Martyrs said it could also take over the investigation by the House Committee on Good Government and Public Accountability, which is looking into the alleged misuse of more than 600 million confidential funds by the Office of the Vice President and the Department of Education. Unquote. Ngayon naman ho mga kababayan, punta naman ho tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Pakinggan ho natin kung anong kanyang mga punto de vista kaugnay dito sa usapin na to ng subpina, investigasyon dito kay VP Sara, kaugnay doon sa kanyang mga tinuran noong nagkaroon ho siya ng press con. Ito, pakinggan ho natin itong sekundante. Well, I believe, ma'am, that we reached the point of no return. Point of no return. Ang ikli naman yan. Ang sabi ni BP, tinatanong siya rito tungkol dun sa relationship nila ng Pangulo at ng administrasyon. So yun ang parang Ang sabi niya, I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear na parang they are really going after me. So parang sa kanya, wala nang hindi na magkakasundo. So parang wala nang reconciliation. Wala nang pag-asa. Parang sa ibang pagsasalita, I have crossed the Rubicon. Mas malalim doon, no? The point of no return, sabi nila. So yun naman. Yung Rubicon, ano yun, ilog yun sa... ilog ba yun? Pag ginagamit yun, ano yun parang... Metaphor. Idiomatic metaphor. I have crossed my Rubicon. Ayan. Ganun pala yun. Wala na. Sabi niya, point of no return. Ang alam namin ni Jen, I will cross the bridge when I get there. Hindi, sa salitang naman kanto naman. Ano naman ang sagot ni Pangulo? Eto po, kung malalim ang sabi ni Inday na I have reached the point of no return. Bitinabitin lang kasi yung state para nakangangapa ako May karugtong pa yun Mas malalim po, pero maikli. Malalim na maikli ang pahayag ng Pangulo. Pakinggan po natin. Ayan. Never say never. Sana isinama yung tanong no? Never say never. Never say never. Anong ibig sabihin? Anong never say never? Talagang bangag na to kung ano na lang pumapasok sa utak niya. Anong never say never? Sinabi yata ni James Bond yan. Yun nga, sa pelikula. Pero alam ko kung kanta yun ni Justin Bieber Never say never. Alam mo, yan ang ayaw kong pinag-uusapan. Sabi ko nga sa inyo, yan mga walang kakwenta-kwentang dinidiscuss. Kasi ang pinagmulan, ayusin natin, baka sakaling maayos. Pangulo at saka pangalawang Pangulo ng Pilipinas, kailangan yan ay hindi nag-aaway.
sapagkat dyan nakasalig yung governance. Di ba? Ngayon, kung halimbawa, yung sinabi ng isa at sinabi ng isa ay i-analyze pa natin, wala tayong makukuha mabuti doon. Pero ang report nila dyan, Jen, ay positive, ha? Ang ibig daw sabihin dyan ng Pangulo, hindi pa niya isinasara ang posibilidad na magkasundo sila ng Vice President. Ganyan sa punto nun doon sa never say never. Ganon? Sabi, wag mong toldukan. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Yun namang sinabi na sa punto ni BP Inday naman point of no return. Parang wala nang atrasan. Wala nang bawian. Wala nang bawian. Salitang kanto, tawag sa amin yan sa gawing mga batang kalye, topo-topo barega. Pero palagay ko kung kaya nabanggit yan ng Pangulo, dahil may nauna na siyang pahayag Hindi ko naman narinig na yung kanya sinabing never say never, ay referensya doon sa sinabi. Kaya mahirap yun Mali mo may tinanong na iba. Yun nga po yung tanong. Kaya sabi ko, dapat isinama yung tanong doon sa SOT. Kasi yun ang mahirap. Hindi tayo pwedeng mag-speculate. Hindi ko alam na yung never say never ay sagot niya direkta doon sa sinabi ng Vice President. Kaya follow-up question na yun medyo hindi ko dinidiscuss pag gano'n. Pero yun yung tanong Kaya lang hindi nga na... Masyadong kortong-korto. Pero kaya ko siya naintindihan dahil may nauna na akong napahayag ang Pangulo. Ito ay tungkol sa impeachment. Ito pala, Jen, may soft din yung reaction niya na sinasabing wag nang ituloy yung impeachment. Tingnan natin. Pakinggan natin ko. Medyo mahaba-haba ito. Well, it was actually private communication but nalik na, yes. Anong private communication? Malilik pa dito kay Kato Nying. Hindi wala naman tayong problema kay Kato Nying. Kaso kilala ho yung malapit dito kay First Lady Lisa. Yung pinakahuling interview sa media nitong si one-on-one interview nitong si First Lady Lisa Araneta Marcos, dito rin ho kay Kato Nying. Nagkaroon ng ganyang klaseng leakage ng impormasyon, galing din ho kay Kato Nying. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Storm in the teacup. Utot mo, Brad. Kung palang pinapahalagahan mo yung oras ng mga tao dyan sa House of Representative, bakit hindi mo ipatigil yung Quadcom? Bakit hindi mo patigilan yung Quadcom na yan? Bakit hindi mo patigilan yung Committee on Good Government? Actually ngayon, tumigil na Dapat merong hearing ngayong araw na to. Itinigil nila dahil doon sa nangyaring announcement na yon. Yung mensahe na yon itong si Marcos Jr. Kung talagang mahalaga sa iyo ang oras, bakit mayat-maya mahalaga ang oras nitong mga congressman na to para sa iyo? Bakit mayat-maya nagsasalita sila sa media at wala silang ginawa dyan sa press briefing dyan sa House of Representatives kundi banatan itong si BP Sara at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay na sana bebenta na maniniwala na ako Kaso iba ho yung nangyayari sa sa ground Iba ang nangyayari dyan sa House of Representatives. Tuloy-tuloy pa rin ho ang pagbarag, pagtira, pagwasak dito kay BP at dito kay former President Rodrigo Duterte. Huwag mo kaming pabidahan ng ganyan. Kung okay lang ho sana yung tipong pinag-uusapan natin dyan, yung flood control, yung kriminalidad, yung paglaganap ng illegal na droga. Tapos biglang merong tatayo na i-impeach itong si BP Sara. Oo, maniniwala ako na tama yung sinasabi mo na yan at talagang sincero ang iyong mga mensahe na yan. Kaso, sir, iba yung nangyayari sa House of Representatives. Umaga, brunch, lunch, merienda, hapunan, madaling araw. Si BP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ipinapaksa nila dyan sa House of Representatives. Ayusin ho muna natin bago tayo nagbumuka ho kayong bangag. Maalalalim mo. Ano ba yung storm in a teacup? Walang kabagay-bagay. Walang kakwenta-kwenta. Parang ganun ibig sabihin. Ang sinasabi niya kasi yung paghahain ng impeachment, walang halagaan niya yan.
Tama nga naman, ano? Wala may tutulong. Kasi kahapon ko, Sana makinig yung House of Representatives. Ako matagal ko nang in-expect na sana kahit na sa ganyang pamamaraan ay magsasalita ang Pangulo. Gusto kong pasalamatan ng Pangulo at nagsalita siya dyan. Ayun. Kasi alam mo naman, ang executive walang pakialam sa legislative. At ganun din, hindi pinakikialaman. Ngunit nagpahayag siya ng opinion. Ang ibig sabihin, hindi ko kayo pinakikialaman, ito opinion ko lang. Pero para sa akin, there's tempest in the teapot. Ibig sabihin, wala kang kakwenta-kwenta yung pinag-uusapan niyo dyan. Ganun ang translation nun dyan. Nag-leak ito kahapon ko na text daw sa isang mababatas Parang ini-instruction niya, hindi pala instruction, kundi parang tinext po niya sa isang opisyal ng Kongreso, Yun po ata ang sinabi. Sana makinig sila. Bagamat sinabi niya, ito, opinion ko lang, Pangulo ng Republika ang nagsabi, kahit opinion yan. At ano pala sa likod si Sentol, Magkaparehas pala kami ng sentimiento nitong si Kong Dante. Dapat makinig kayo dyan sa TUADCOM at dyan sa Committee on Bad Government. Diba? Kasi inuoras-oras nyo sila Talagang naglulundagan kayo pagka ang issue dito kay BP at dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsalita na itong si ang amo nyo, yun ang doon ang pinsan ng amo nyo, yan. Diba? Na walang kakwenta-kwenta yung impeachment. So, para saan pati magagather tayo ng mga evidence para sa impeachment dyan sa Committee on Bad Government? Kaya pala hindi natin... Parang event ata yan Meron silang event na dinaluan at doon ay nagpa-ambush interview si Pangulong Bongbong Nelson. Mukhang maganda naman, Nagiging papunta tayo siguro kasi narinig siguro nila yung ating Vox Populi kahapon. Ano nga gagawin mo? Halimbawa, siguro naisip nila, kasi sabi nila, hindi, mamadaliin natin ito. Pag minadali mo yan, 1/3 ang pipirma, dire-diretso sa Senado. Kapag hindi 1/3, pag-uusapan sa Justice Committee. Ilang linggo, ilang buwan ang bakbakan yan. Papayag pa kaya, baka wala namang quorum yan dahil mangangampanya na yung mga miyembro ng Senado. January, totoo po. Paano? Sino? Mangangampanya yung di ba? Totoo po. So, saan pupunta yan? Siguro, sabi ng Pangulo, yan. Wala niyang kakwenta. Kumbaga, ang ating na-focus ngayon, mayroon pang dagdag na sabi ng Pangulo na masisira ang ating yung ating direksyon kapag inuna pa natin yung impeachment. Totoo kong kahapon nakatutok na si Vic doon sa tanggapan ng Secretary General ng Kamara para abangan. Kasi sinabi, maaga pa lamang, may maghahain na po ng impeachment. Pero dumating ang hating gabi, wala po nag-file, wala po naghain ng impeachment. Gutom na gutom yung mga reporter doon. Siguro may nakaamba siguro doon. Ano na pala, di ba? Ano na ho talaga, hindi rin hindi, alam nila. Umiinit ang sitwasyon sa EDSA, kumbaga mainit na yung mga kababayan natin. Hindi sa ginagawa kay BP Sara, Isa lang ho yun. At yun ang pinakahuling rason, sa mga rason ng mga kababayan natin. Kaya lumalabas sa karsada. Liwanagin ho natin. Yung paglabas na sa karsada ng ating mga kababayan, kumbaga dun sa pinakalistahan nila, huli yung ginagawa dito kay BP Sara. Ang pinakauna, paglaganap ng illegal na droga. Mataas na presyo ng pangunahing bilihin. Paglaganap ng kriminalidad. Korupsyon, flood control, mga pondong ginajagol-jagol nila. Yun ho ang mga top sa panawagan ng ating mga kababayan na nagpupunta sa EDSA. Yung kay BP Sara, pinakahuli na yan. Yung pagbarag kay BP Sara, alam ng mga tao sa EDSA na kaya ni BP Sara kung ano man pinagdadaanan niya ngayon. Ang panawagan ng mga tao sa EDSA, yung mga kitang-kita naman ho, nakapalpakan na nangyayari ngayon sa administrasyon na to. Akala na naman. Alam mo naman kasi yung mga reporter, yung aksyon ng kanilang gustong... Samantalang ako naman, ayoko yung aksyon. Ang gusto ko, ano yung consequence niya sa tao? Anong consequence sa bansa natin? Ano, gulo na naman. Pero yung reporter, ayaw niyang mag-navigate Dito lang ako, sabi niya. Hindi ko kasi... Dapat, sabi ko nga kanina sa mga bata, kailangan you write truthfully. But you have to do this with vigilance. Diba? Huwag kayong pag ganun-ganon. Opo. Hindi kasi, kaya naman nandun yung mga report. Ako yung opinion. Bagamat sinabi ni Pangulo, ang opinion ko, sabi niya,
Walang ibubungang mabuti to sa isang buhay ng isang Pilipino. Ayun nga. Ako, magpapasalamat ako na nagsalita siya ng gano'n kahit sinabi niyang opinion. Tama. Tama naman yun kasi hindi niya madidirect ang House of Representatives. Hindi niya kami pwedeng Hindi utusan. pwedeng manduhan. Lalagpas na siya doon. But the President is completely in a position to air his opinion. Lalo na kung nakikita niya na, teka muna, ang imbestigahan nyo na lang kung saan napunta yung pera ng mga flood control. Palakpakan muna natin si Congressman Rodante Marcoleta. Yun ang dapat pag-usapan. At yung mga kontraktor ng flood control na yan, kailangan padaluhin. Hindi na natin kailangan imbitahin. Karamihan nandyan silang lahat yan sa House of Representatives. Kaya tama yan. Kung meron man tayong pag-uusapan, yan diyan makikinabang, diyan mag-i-improve ang buhay ng bawat isang Pilipino. Approve. Saludo kay Kong Dante. Hindi pa niya sinabi yun Inaasahan ko sabihin niya yun Kayong mga Quadcom, ba't hindi niyo unahin kung saan napunta yung mga pera na ginamit niyo sa flood control? Naku. Pwede niyo sabihin yun. Pwede naman sana. Sa opinion ko, kanya halimbawa. Masigit na mahalagaan niya ito. With all due respect, sa opinion ko, sapagkat mahigit na 300 billion ang ginastos natin dito, bigla lang tayong sinalpok ng isang tropical storm. Ba't nagkagani-ganito? Di ba mas mabuti na uusisayin natin ito? Halimbawa sinabi niya, binanggit niya, itong ginagawa nyo is a tempest in a teacup. Wala kang kakwenta-kwenta itong pinaggagawa ninyo. Sana marinig ng mga kasama ko yan. Opo. Ako naman kung mukhang... Pero hindi niya sa akin sinabi yun, Jen, ha? Mukhang hindi. Mukhang sinabi niya doon sa mga nanggugulo sa akin. Mukhang mukhang napakinggan. Strong message ng Pangulo. Hanggang ngayon mukhang wala po naghain ng impeachment complaint sa... Tsaka itinigil yung investigasyon ng bad government. Yun kasi yung pinaka, venue para i-gather nila yung mga evidence para dito kay BP. Hindi yung sila nag-imbestiga. Ibig sabihin, sabagay, base nga doon sa nakachat natin kanina, o kagabi, nakalimutan na natin. Okay lang, wala namang problema kung itinigil nila o kung ano man mangyari dyan sa pinaplanong impeachment kay BP. Ang importante, bayad na yung mga congressman na nagpabida dyan sa Committee on Bad Government. Pangalawang Pangulo. Ano ha? Tempest in a teacup nga dyan Pag hindi nila naintindihan yon, problema na nila yun. Ayan. Baka maghanap ng teacup. Maraming minsan sa kasama niyo kung hindi rin nakakaintindi, no? Ay, nako. Pero anyway, Kong, yung punto na nga, kasi ngayon na nag-iimbestiga na ang NBI, di ba, nagsimula na, ang problema nga lamang po, hindi nakapunta ang pangalawang Pangulo kayo na para magpaliwanag at humingi by December 11 yata. Ano naman ang direksyon nila? Bakit nila aasuntuhin ng Vice President din? Actually, kung hindi pa naman asunto, kundi ang sinasabi lang ay magpaliwanag, doon nga sa pinasisimulan natin. Saan nga papunta? Bakit kinakailangan gawin mo? Siyempre, kaya ginagawa nila ito, may papunta. May kapupuntahan, may direksyon. Proseso ito bilang nag-observe ako, ang proseso dyan at nakikita naman natin ang direksyon, baka makahanap sila ng mga bagay na pwedeng ikaso sa pangalawang Pangulo. Sapagkat ang sabi nila, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay hindi po immune from suit, Kong. Oo nga. Ang sinasabi ko naman sa iyo, Jen, may katapat na provision sa saligang batas. Ang Vice President is an impeachable officer. Okay. Hindi mo siya pwedeng tanggalin sa ibang pamamaraan. Matatanggal mo lamang siya sa pamamagitan ng impeachment. So habang hindi siya nai-impeach, hindi mo siya pwedeng sampahan ng kahit anong klaseng... kasi anong direksyon mo pag sinampahan mo? Di... impeachment nga. Kailangan i-impeach mo sabi ng Pangulo, tempest in a teacup. Sa maliwanag na pananalita, tigilan nyo na lahat yan. Nagtrabaho kayo ng matino. So kung wala na po yung impeachment, so ano pa itong gagawin ng NBI? Kasi doon sa punto nga, maging ang DOJ, sabi niya, dahil nga sa pwede niyang kasuhan ng pangalawang Pangulo. Tawagin ng NBI, kausapin natin. Ayun, Tawagan. Retired judge. Saan papunta ka mo yung ginagawa Jimmy mo? Santiago. Hindi mo ba alam ng Vice President is an impeachable officer? O halimbawa, nahabla mo, Nelson, munyari ikaw si NBI.
Ano ang pangalan nung sa NBI? Jimmy Santiago. Kunyari, Retired judge. Opo. Ikaw si NBI director. Aha. Director. Saan papunta ba itong ginagawa mo? Magpapile po kami ng kaso. Sige, na-file mo yung kaso. Na-file mo, anong gagawin mo? Magsasampahan ako ng matitibay na ebidensya kasi... palagay mo. Punta na korte. Sa palagay mo ba, sa pagsasampo mo ng kaso, ang idadahilan mo, gusto mong maalis ang Pangulo, ganun ba? Ang pangalawang Pangulo? Ang pangalawang Pangulo? Parang ganun po ang direksyon ko. Kaya Hindi mo nga siya maalis kasi ang nakalagay sa saligang batas, para mo siya mapaalis, impeachment. So anong purpose nung kakasuhan lang Kaya siya? nga tinatanong ko sa inyo, tawagin yung NBI. Hindi ba i-accommodate ng court, Kong, yung isang criminal complaint? Kaya issue na naman ito eh. Opo. So, ladies and gentlemen, I am raising again a constitutional issue. Okay, opo. Pwede kang mag-file sa kanya ng criminal action siya impeachable officer. Saan tayo papunta? Magkakapag-file ka lang ng criminal action pag na-impeach na siya. Ganun ho ba? So, kasi yung impeachment, yung bali yung preliminary investigation. Kasi hindi mo siya pwedeng kasuhan nga eh. Dahil impeachable officer siya eh. Yun ang aking legal opinion. Pagkakaintindi niyo po. Yun ang pagkakaintindi ko. Kung hindi siya impeachable official, okay lang. Kaya yun, isasaalang-alang mo dahil isa siya sa mga impeachable officers. Batay sa pagkakapaliwanag nung Undersecretary Jesse Andres, ako personal ko, pagkakaintindi ko, kung masasampahan siya ng kaso, matatanggal siya bilang pangalawang Pangulo. Anong sabi ni Ombudsman? You shut up. Ganun po. Hindi mo narinig? Ombudsman, Martires. I would like to tell Secretary Yusek ba siya? Yusek Jesse Andres. Yusek Andres that he should shut up. Ganun Stop talking. Sabi niya. Yun pa naman ngayon ng paliwanag. Mukha siya ang ating kaibigan Secretary Hindi niya pa Boying. narinig yung sinabi ni Ombudsman? Hindi ko na ba't naman nandito sa akin eh? Ganun ba? Hindi ko narinig. Maganda mapakinggan natin yun. Pakinggan niyo muna. Kasi ngayon parang si Secretary Boying Rimulya hindi nagpapaliwanag. Kaya ang nagpapaliwanag lagi yung Undersecretary Jesse Andres. Malamang itong si Boying Rimulya nakausap niya na yung mga abogado. At alam niya pagka magsasalita siya sa media masosoplak lang ho siya. Alam nila na kung gusto nilang baklasin itong si VP, alam sigurado ni Boying yan, dating congressman yan eh. At malamang kinonsulta muna niya sa mga abogado. Pero para sa publicity at mapag-usapan itong issue na to, na kung saan pinagbantaan daw nitong si VP itong mga tatlong ugok na to, kailangan niyang pagsalitain itong si Undersecretary Jesse Andres. Kailangan kumbaga, magsalita ka para mapag-usapan lang sa media yung issue na yan. Kaya yun po. Ako parang yun ang direksyon nila. Sabi ng Ombudsman, meron kaming karapatan na kami ang mag-take over ng pag-iimbestiga kung gusto namin. At any point. Opo. Kaya kanya, masasabi ko sa iyo, you shut up. Grabe, no? Ay, nako. Anyway, balikan natin yung maganda yung punto, no? Nang pinagbulan ng lahat ng ito, kaya naibulalas, di ba, Nelson, ni pangalawang Pangulo Inday Sara, yung mga maanghang na pananalita na kaya niya nasabi yung, pag ako napatay, sabi niya, don't worry ma'am, para may ganun, di ba? Don't worry ma'am, pag ako napatay, ay may kinausap na ako para patayin din ang Pangulo, ang Lisa, tsaka si Speaker Martin. Pero, yun bang mga ganung salita ko? Yun, sabi kasi nila, yung pagbabanta per se, at yung paghihiganti, ay isang klase na raw po ng krimen yun, Kong eh. Pagbabanta? Opo. Nagbanta siya? Nagbanta daw po ang pangalawang Pangulo. Pag siya'y napatay? Opo. Paano mo naman halimbawa, i-execute yung halimbawa lang ito. Sige, pag ako'y napatay, papapatay din kita. Mga ganun po. Paano mo malalaman na may execute, patay na nga eh. Sino yung mag-execute? Patay na nga eh. Kasi ang punto nila, Kong, buhay pa lang niya, binili na yung assassin eh. Yung papatay tao. Pero maliwanag na may kondisyon talaga eh. May kondisyon talaga. Sinabi niya, pero sa akin, alam mo,
Hindi seryosong banta yun eh. Sabi ko nga sa iyo, emotional outburst dahil sa nangyari sa kanya. Emotional outburst. Wala na eh. Wala na siyang isipin kung magsalita, Mr. Chair. Opo. Wala na po kaming kakampi rito eh. Ayun na nga, talagang... Tapos inuusig lahat ang kanyang mga staff. Lahat ng staff niya. Oho. Para bang kinakailangan paduguin lahat yan. Opo. Sa mo sa gusto, magsasalita yan. Ituturo yan. Parang gano'n eh. Kaya nga, di ba yung Acosta, sinugod sa ospital ko kasi pinipigyan ng pinasasagot na kung ano-ano. Oo, pinasasagot kahit na hypothetical question na kahit na hindi tama, tinatanong na. Sino hindi maririndi doon? Oho. Parang ang gusto kasi nilang marinig doon sa mga pinagtatanong nila, ipagkanulo ng mga taong iyon ang pangalawang Pangulo. Ganun nga. Ganun nga yung gustong mangyari. Ay isip-isipin mo, dadalin sa correctional, women's correctional. Opo. Yun lang, ano marinig niya yun. Siyempre, paano mong ihahalo sa mga convict naman yung isang... yun lahat ay gagawin. At all cost. Para lang mapadugo nila. Yun ang nararamdaman sa aking palagay ng Vice President. Ayun. Kaya naibulalas niya yung sana mga hindi ganon ang sinasabi ko. Kung talagang malinis ang layunin na gumawa lang tayo ng batas, bakit kailangan umantong tayo doon? Tawagin mo lahat yung mga hensya, sinasabi ko sa iyo. Yun, magliliwanag ngayon, wala tayong kinikilingan. Ang pinagsimulan nito kiling na kiling ka dito Isa lang ang tinawag mo. Naipapaliwanag ba yun? Hindi na ipapaliwanag Nagkikimit balik at bakit hindi nyo po tinawag yung 400 agencies na sila na po'y naka-receive din ng audit observation memo? Bakit hindi po nyo pinatawag? May sumagot ba? Wala. May sumasagot si Paduano. Opo. Nakabibi. Wala akong may komento. Tumahimik ka. Opo. Yun nga yun. Yun ang hanapan mo ng sagot. Pagka pinag-uusapan, pero ang ganda nung kuha nitong si Kong Dante, noong kinamayan niya itong si Kong Akop, itong si Dong Gonzales, yung iba, mga congressman, linapitan niya lahat. Talagang, kumbaga, talaga honorable, kumbaga, kahit na napag-usapan natin yan, yan hearing yan kumbaga, ginagawa nyo yan, nirespeto ko kayo, kakamayan ko kayo, parang gano'n si Kong Dante pa, napakamaginoo ba? Hinawakan niya yung kamay. Tapos hinawakan niya yung ibang mga congressman. Pagdating ho dito kay Kong Ako, sinipat niyang ganito si Paduano, sabay tayo niya, sabayan siya. Ay, nakakatawa, hindi na ho sila.